Wow, grabe pa rin. Ang sarap talaga ng mga luto mo. Hindi na talaga katakataka kung bakit dagsa ang mga tao sa karinderya dahil sa napakasarap mong magluto. Sabi sa akin ng isa kong customer na katatapos lamang kumain kasama ang kanyang mga kabarkada. Oo nga kuya, ano bang gamit mong sangkap dyan na pampasarap? Tanong naman ng isa niyang barkada. Ngumiti naman ako. Wala naman. Simpleng karne ng baboy at manok lang ang ginagamit ko dyan. At mga kumo na pampalasa. Kaswal na tugon ko sa kanila. Ang hirap lang paniwalaan kasi. Napakasarap talaga. Sige po kuya, mauuna na po kami. Babalik na lang po kami bukas at dito po kami manananghalian. Sabi naman ng customer ko. Sige lang. Tipid kong tugon. Sinundan ko pa sila ng tingin hanggang sa tuluyan silang makalabas sa karinderya. Ako nga pala si GB, o mas kilala sa lugar namin sa alias na Parin, na ang kahulugan ay paroon at parito. Isa akong simpleng binatang negosyante at hindi naman sa pagmamayabang, pero masarap akong magluto, lalo na sa mga putaheng kaldereta, sinigang at piniritong manok. Kaya naman hindi nakatakataka na araw-araw ay maraming customer ang dumadagsa sa karinderya ko. Nga pala, single pa ako. Walang asawa dahil sadyang ayoko. Nakatuon kasi sa negosyo ang isip ko kaysa sa mga babae. Hindi rin naman sa pagmamayabang pero wala akong tauhan sa karinderyang ito. Ako lahat ang nagluluto, nagsiserve at iba pa. May tagaugas naman ako ng plato. Pero yung tipong may mga tauhan pa na maa-assign sa iba't ibang tuka, iyon ang wala ako. At ayoko na rin kasing masyadong mag-isip pa na may papasahurin. Kuya pa rin, ang dami nang dumadagsa dito sa karinderya mo ah. Bakit hindi ka na lang kaya kumuha ng mga tauhan mo para chill ka na lang? Sabi ng isa sa mga kapitbahay kong babae na madalas nang bumibili sa akin. 18 pa lang siya pero kasal na siya sa kanyang asawa. Dahil ayon sa mga marites naming kapitbahay, na disgrasya daw, maagang nabuntis at bilang pananagot ng lalaki ay ipinakasal sila ng wala sa oras. Iyon ay base sa narinig ko. Hindi na kailangan, sabi ko pa. Kung gusto mo, mag-apply ako sa'yo bilang katulong mo sa pagluluto. At saka kailangan ko rin kasi ng mapagkakakitaan eh. Sabi niya. Saglit na natahimik ako at napaisip. Marami na rin namang dumadagsa sa karinderyang ito. Siguro ay talagang kakailanganin ko na talaga ng kahit isa man lang na makakatulong sa negosyong ito para na rin mas lalo pang dumami ang mga tumatangkilik dito. O sige Maureen, wala ka nang dapat pang ipag-alala. Bukas pwedeng-pwede ka nang magsimula, sabi ko sa kanya. Naku, maraming salamat kuya pa rin na. Isa po itong malaking tulong para sa amin ng mga anak ko. Nakangiting sabi nito. Nasan ba ang asawa mo? Tanong ko pa sa kanya. Siya? Hindi ko alam kung maisasalba pa namin ang relasyon namin. Oo, alam ko namang may kabit siya. Pero kasi alang-alang sa mga bata, tinitiis ko na lang. Sabi niya na biglang lumungkot ang aura. Tugma naman ang bahaging yun ng kanyang kwento dahil naririnig ko rin na usap-usapan na nga sa buong barangay ang asawa niya at kabit nito. Uy, alam niyo, may mag-asawa na namang nawawala. Pang-ilan na yan ah. Oo nga, dumadalas na yan. Dapat alertuhin na si Kapitan ukol dyan. Ay ewan, nakailang sabi naman na pero wala pa ring tugon. Napalingon ako sa mga customer na nag-uusap-usap habang kumakain. Halatang sarap na sarap naman sila, lalo na sa putahing kaldereta. Ang batang kasama ng isa pa sa kanila
Sarap na sarap sa piniritong manok. Ilang buwan nang umuugong ang balita na yan na may mga mag-asawang misteryosong nawawala. Idinulog na daw sa aming pinakapunong barangay pero hindi naman inaaksyonan. O siya, kuya pa rin. Mauna na ako ah. Biglang pagpapaalam ni Maureen sa akin. Sige, pwede ka nang magsimula bukas ha. Tugon ko naman at maya-maya din ay umalis na siya. Tinanaw ko siya hanggang sa mawala na siya ng tuluyan sa aking paningin. Ay, kaawa-awang babae. Napahinga na lang ako ng malalim at ipinagpatuloy ang naudlot kong gawain sa araw na yon. Malalim na ang gabi. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nagising ako at ngayon ay dala-dala ako ng aking mga paa palabas ng bahay. Nagtago ako sa mga kakahuyan. Ilang saglit pa ay nakaramdam ako ng kakaiba sa aking sariling katawan hanggang sa tuluyang nagbago ang aking anyo. Ito ang katauhan na pilit kong tinatago. Katauhang kahit kailan hindi ko ipinaalam sa mga taong nakapaligid sa akin. Ang pagiging isang aswang. Nang makumpleto ko na ang pag-iibang anyo ko, nagsimula na akong maglakad na wari bang may hinahanap. Maya-maya lang, nakarinig ako ng mga ingay. Mga ingay na tila nagtatawanan na may halong landian. Sinundan kong pinagmumula ng mga ingay na naririnig ko hanggang sa napadpad ako sa madilim na parte ng aming lugar. Madiliman, pero ang paningin ng isang aswang na kagaya ko ay kayang-kaya na mag-adjust sa dilim. Kaya naman kitang-kita ko ang dalawang taong naglalampungan sa gitna at dilim na lugar. Napangisi na lamang ako nang masulyapan ko ang pamilyar na mukha ng lalaki. Siya lang naman ang magaling na asawa ni Maureen. Ikaw pala yan ha? Sabi ko sa aking sarili. Nakaramdaman ako ng matinding galit sa mga oras na yon, ay mas pinili ko na manahimik muna. Huwag gumawa ng ingay at magkubli sa mga halamanan. Mula roon, kitang-kita ko kung paano nila gawin ang pagtataksil kay Maureen. Nanguyom ang kamao ko dahil sa pagpipigil ng galit. Oo, binata ako. Wala pang nobya pero ramdam ko yung sakit na dinaranas ni Maureen. Kahit alam niya, hindi pa rin bumibitaw alang-alang sa kanilang mga minamahal na supling. Mga manluloko, mga taksil. Galit na galit ako sa mga taong manluloko at taksil. Sa tuwing nakakakita ako ng mga taong taksil, ay bigla kong naaalala ang manluloko kong ama na siyang nag-abandona sa amin ng nanay ko. Kung hindi sana dahil sa pananaksil ng magaling kong tatay, ay hindi sana namatay ang nanay ko. At mas lalong hindi sana ako magiging isang aswang. Matapos kasi mamatay ng nanay ko dahil inatake ng sakit niya sa puso, ay nagpalaboy-laboy ako hanggang sa isang matandang lalaki ang nakakita at kumupkup sa akin. Inalagaan niya ako tinuring na isang anak. Ngunit ang kapalit ay ang pagsalin niya sa akin ng itim na perlas ng aswang. Tama, isang matandang aswang ang kumupkup sa akin. At bago siya namatay, ay ipinamana niya sa akin ang mga ari-arian niya at maging ang pagiging aswang ay isinalin niya rin sa akin. Napabuntong hininga na lamang ako nang maalala ko ang nakaraan. Hindi naging madali ang mga pinagdadaanan ko bago ako nakarating sa pwesto kong ito. Muli kong pinagmasdan ng taksil na asawa ni Maureen at ang kabit nito, na hanggang sa mga sandaling yon ay masayang nagsasalo sa init nilang hubad na katawan. Sige lang, namnamin niyo ang bawat sandali dahil ito naman na ang huling araw niyo sa mundo. Sabi ko habang sa kanila'y walang kainip-inip na nakamasid. Dinig na dinig ko ang palitan ng mga ingay, palitan ng mga matatamis na salitang dapat si Maureen lamang ang nakakarinig. Nakakagalit lamang dahil bakit ibang babae ang nakakarinig imbis na yung legal
Para saan pa na nagpakasal kung bandang huli hahanap din pala ng iba. Nanatili lang muna akong nakamasid habang palapit sila ng palapit sa pinakamainit at pinakamasayang tagpo. Galit ko na may palala ng palala. Hindi naman ako yung legal, pero bilang isa pa ring matinong lalaki, ako ang nasasaktan para kay Maureen. Mga mahabang kuko'y kating-katina, mga pangil kong gusto ng manunggab, ang buo kong katawan ay nanginginig at nais ng manalakay. Ngunit todo pagpipigil pa rin dahil alam kong mamaya sa akin naman sila magmamakaawa. Maya-maya lang tuluyan ang natapos sila sa kanilang pagtataksil na ginagawa. Lupaypay silang pareho, pero halata sa kanilang mga mukha ang saya. Higit lalo ang lalaki na animoy walang pamilyang binuo. "Salamat, bukas ulit ha. Dito pa rin," sabi ng asawa ni Maureen. "Oo naman, wala akong lugar na pipiliin. Basta ba makasama ka lang," sabi naman ng babae. "Magbihis na tayo at ihatid na kita sa inyo," sabi niya na sinang-ayunan naman ng babae. Akmang babangon na sila para mag-ayos ng sarili nang bigla akong lumitaw at sa kanila nagpakita na ng tuluyan. "Panahon na para kayo'y mamatay," galit kong sigaw. "Ah! Halimaw! Halimaw!" Hindi pa man sila tuluyang nakabangon ay bigla ko na lamang sinagpang sa liig ang babae. Wala nang paligoy-ligoy dahil habang sinisipsip ang kanyang mainit na dugo, wala na ring habas kong nilaslas ang lalamunan niya. Winakwak ang dibdib at ang huli ay ang kanyang sikmura. Hindi! Hayop ka!" Dinig kong sigaw ng lalaki nang makita niyang wala nang buhay ang kanyang pinakamamahal na kabit. Bumitaw ako at tumayo mula sa pagkakadapa, saka marahang naglakad papalapit sa kanya. "Sino ang mas hayop? Ako na halimaw o ikaw na mas halimaw pa sa isang kagaya ko?" Malumanay pero seryosong tanong ko. Saka walang pagdadalawang isip kong nilaslas din ang lalamunan niya. Winakwak ang dibdib at sikmura, gaya lamang ng ginawa ko sa kabit niya. Nang masiguro kong wala na silang buhay pareho, pinagtabi ko ang kanilang mga bangkay at magkasabay na dinukot ang kani-kanilang mga puso. Pinagdikit ko ang mga ito at nang magkadikit ay saka kinain at ninamnam ang sarap sa gitna ng katahimikan ng gabi. 2 puso ang aking kinakain. Puso ng isang manluloko at puso ng isang babaeng kumabit sa may asawa. Malas lang nila dahil ako ang napagsumbungan ng legal. Para sa akin, hindi sapat ang kaso o kulong lamang. Kamatayan ang nararapat sa kanila dahil hanggat nabubuhay sila, makakasakit at makakasakit lamang sila ng kapwa nila tao. Napatingin ako sa umuumbok na tiyan ng babae na base sa pangamoy ko'y isang sanggol na nabubuo pa lamang. Agad na kinuha ko yon at nilantakan. "Bunga ng kataksilan, hindi ka na nararapat pang mabuhay. Magsama kayo ng mga magulang mo." Singasing ko habang ninanamnam ang napakasarap na hapunan. Nang ako'y mabusog, ay agad kong pinasan ang kanilang mga bangkay at dinala sa karinderya. Kinatay ko ang mga ito, saka ko nilagay sa freezer. At nang matapos ay saka ako naglinis ng katawan at umuwi sa bahay. "Aba parin, mas lumilevel up ang luto mo. Pwede nang mag-asawa." "Kaya nga, nako, may iririto nga ako dito." Mga kantyaw sa akin ng aking suking customer. Kinaumagahan iyon, napangiti naman ako at kaswal na tumawa. "Ay nako, ayoko po muna," sabi ko sa kanila ng mapangasar na boses. "Ikaw talaga, pero ang sarap talaga ng luto mo." Pamumuri naman ng isa. "Oo nga, panalo," sabi naman ng isa pa. Napangiti na lang ako ng palihim habang pinagmamasdan sila
na sarap sa kanilang kinakain. Ang hindi nila alam na ang kanilang kinakain ay hindi lang basta karne, kundi karne ng isa na namang lalaking manluloko at babaeng kabit. Marami pa akong reserba at hindi ako mawawalan dahil gabi-gabi akong mangangaso at sila ang aking target. Hanggat nandito pa sila, hindi naman ako titigil. Uubusin ko sila. Pupulbusin ko hanggang sa sila'y maglaho sa mundong ito at hindi na kailanman mag-i-exist. Kaya itong nakikinig at nagbabasa, manluloko ka ba? May kabit? O isang kabit ka ba? Kung gayon, mag-iingat ka. Maging alerto sa paligid. Huwag lalampa-lampa dahil malay mo, ikaw na palang susunod na maihain sa mga lamesa ng aking karinderya.